Bakit dumarami ang nag-aalaga ng mga exotic birds? Mapagpalang araw po mga kahabi. So napaisip na ba tayo kung bakit tayo nag-aalaga? Or napaisip na ba tayo bakit tayo bumili ng mga exotic birds? Ano yung ating dahilan? So bawat isa po sa ating mga nag-aalaga ay meron tayong kanya-kanyang mga rason or reason kung bakit po tayo nag-avail ng exotic birds. Yung iba, the aspect lamang, tama po yan, aspect dahil gusto nila meron silang companion. At yung iba ay nagpaparami, gusto lang nilang magparami dahil hobby nila. So shoutout po sa lahat ng mga hobbyist sa mga exotic birds. So yung pangatlo naman ay napapaisip nila na pagkakakitaan sa darating na araw. So bawat isa po sa atin ay meron tayong mga kapamaraanan kung bakit nga ba tayo nag-aalaga ng mga exotic birds. So hayaan yung magbahagi tayo ng mga maraming dahilan kung bakit dumarami ang nag-aalaga ng exotic birds. At kung nagustuhan niyo to, yung ganitong talakayan mga kahabi, ay humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, dako na po tayo sa ating pag-uusapan kung bakit dumarami ang nag-aalaga ng mga exotic birds. Unang-una po, maganda at makukulay sila. Tama po yan, dahil marami tayong mga nakikitang mga species na napakaganda sa mata, napakagandang tingnan at na gusto nating maalagaan yung ganyang species. At maraming exotic birds ay may kakaibang kulay at pattern na kaakit-akit sa mga hobbyist. Tama po, di ba mga kahabi? Dahil pag nakakakita tayo ng mga kaakit-akit na mga kulay ng mga ibon, ay nabibighani tayong magkaroon din yan balang araw. Yung iba nga, hindi pa naiisip, basta may budget napapabili na dahil sa napakagandang kulay. Lalong-lalo na po yung mga bihirang kulay, yung tinatawag na rare color. So yun po ang isang dahilan kung bakit napapabili ang mga hobbyist natin dahil sa napakagandang kulay. Pangalawa po, matalino at interactive. Yes po, dahil maraming mga exotic birds, lalo na yung mga parrot species, ay magagaling po sila at matatalino. Meron silang instinct sa kanilang kaisipan at pwede nilang gumaya ng mga boses or mga galaw ng isang human. At magaling din po sila sa makihalubilo sa mga tao. Lalong-lalo na po kung ito po ay natitrain, simula handfeed, natitame. Ang ilang species tulad ng Indian ringneck parrot, green cheek conure at kakatel at marami pang iba mga kahabi ay natuturuan ng tricks at nakikita ang kanilang tagapag-alaga. So yun po, matatalino po talaga sila at interactive. So hindi lamang po Indian ringneck, green cheek conure, kakatel, marami pa pong mga species na pwedeng turuan tulad ng African gray parrot, sun conure, mga mako, mga kakatu. Yan po, pwede sila, matatalino po sila at pwede po silang maturuan at magaya po yung ating tinuturo. Yung tinatawag na mimic words. Yan po mga kahabi. Tapos, siyempre, tuturuan natin sila mula bata pa para natitrain natin. Ang iba, ang mga kahabis natin ay nagsisimula sa handfeed. Kaya maraming mga dumarami sa nag-aalaga ng mga exotic birds, lalo-lalo po yung pag-a-avail nila ng mga handfeed. Dahil doon po, nagkakaroon po ng interaction or interactive doon sa ibon at doon sa tao. So nagkakaroon sila ng bonding, ika nga. So yung pangatlong dahilan natin mga kahabi kung bakit dumarami ang pag-aalaga ng exotic birds ay yung kasiyahan bilang hobby. Yan po dapat ang ating mindset. Kaya tayo bumibili
ng mga exotic bird dahil sa kasiyahan ng naibibigay sa atin bilang isang hobby. Hindi lang tayo bumili ng exotic birds dahil sa inggit. So yun po ang wag nating gagayahin. Dahil lang sa inggit, sa kapitbahay, nagkaroon lang sila ng nakita lang natin na may mga exotic birds sila. So bumili rin tayo para hindi tayo masapawan. Ang una natin, ilagay sa ating isipan na hobby. Kasiyahan natin bilang hobby. Maraming breeder at enthusiasts ang nainganyo sa pag-aalaga ng genetics mutation, breeding at pagpapalaki ng mga ibon. Dahil sa mga hobby natin na nagkakaroon tayo ng kaisipan sa mga paglikha ng mga genetic project, ika nga, genetic mutation o yung mga breeding pair natin, yung mga pagbabanggain natin yung iba't ibang mutation at makakalikha tayo ng mga bagong kulay or bagong species mutation. So yun po yung kasiyahan na naibibigay sa atin bilang isang hobby. Kaya marami sa ating mga breeder at mga enthusiasts na mga kahabi na ganito yung kanilang pinagkakaabalahan sa kanilang pag-aalaga ng mga exotic birds. So pang-apat po mga kahabi, mas maliit na espasyo ang kailangan. So sa pag-aalaga ng mga exotic birds, hindi kailangan natin ng malaking area or malaking kulungan. Basta meron silang sapat na kulungan para sa ating alagang ibon. Kumpara sa ibang alagang hayop, maraming ibon ang maaring alagaan na mas limitadong espasyo kung may sapat na kulungan at exercise na area. So yun po, kung mag-aalaga tayo ng isa o isang pares ng mga exotic species, hindi na po kailangan ng malaking area. So yun po ang kinagandahan sa pag-aalaga ng exotic birds. Maliit na espasyong lang ang ating kailangan. Isang cages, ilagay natin sa balcony. Pag na-try natin, nakakausap natin, nakikita natin sila na iba't ibang mga kulay, ay tayo po ay nasisiyahan na. Dahil sa mga hobbyist, sa mga exotic birds, napakasimple lang ng ating kasiyahan regarding po sa ibon. Agree po tayo dyan mga kahabi. Dahil yan lang po ang nagbibigay kasiyahan sa atin bilang isang hobbyist ng mga exotic birds. So yung panglima natin na dahilan kung bakit dumarami ang pag-aalaga ng exotic birds, posibleng pagkakakitaan. So yun ang mga kahabi natin na ito ang iniisip na pagkakakitaan. Posibleng pagkakitaan. Pero kung papasukin natin mga kahabi, yung pagkakakitaan, doon po tayo umayon, dumireksyon sa legal na kapamaraanan. Dahil yung iba nating mga kahabi ay gumagawa na lang ng mga paraan basta kumita lamang dito sa larangan ng pag-iibon. So ang legal at responsableng breeding ng ilang species ay maaaring dagdag na pinagkakakitaan lalo na para sa mga rare mutation. So yun po, may posibilidad po na meron ding pera or meron ding pagkakitaan dito sa ating pinagkakaabalahan or sa ating mga hobby. Unang-una po mga kahabi, ituring natin itong hobby. Ituring natin itong personal na alaga. Pag dumami na lang po, secondary na lang po yung pagkakakitaan. Huwag po tayong mag-isip sa ating kaisipan na kaya tayo nag-aalaga dahil pagkakakitaan lamang. So, hindi po maganda yan sa isang kahabi natin na ganito yung mindset. Dapat po ang mindset natin, kaya natin inaalagaan, kaya tayo nagpaparami dahil meron tayong hobby, meron tayong nais, meron tayong purpose, meron tayong plano sa mga ibon at higit sa lahat yung pangangalaga natin sa ibon na huwag natin silang maabuso.
So meron din po kasi silang buhay na dapat nating tuparin dahil sila ay nakakulong. So lahat po ng mga pangangailangan nila ay dapat nating maibigay. So secondary na lang po yung pagkakakitaan. So yun po ang maganda ron. Naglilibang na tayo, nasisiyahan na tayo. Pangatlo, nagkakaroon pa tayo ng pagkakakitaan dito sa ating pinasok na larangan ng pag-iibon. So yun, hope mga kahabi, meron tayong mga naunawaan dito sa mga dahilan kung bakit dumarami ang mga nag-aalaga ng exotic birds. Ito yung pang-anim, maganda. Komunidad at social media. Ano ibig sabihin nito? Maraming bird groups, forum at videos ang nagpapakita ng mga ibon kaya mas maraming tao ang nagiging interesado sa hobby. Dahil sa komunidad at sa social media. Unang-una po yung komunidad. Dahil sa maraming nag-aalaga ng mga species mga kabi, hindi lang ibon yung ating nakikilala. Yung hindi lang ibon yung ating nakikita. Bagkus marami rin tayong mga nakikilalang mga hobbyist, mga bagong kaibigan, mga bagong natututunan dahil sa komunidad at sa social media. At siguraduhin lang natin yung namimit natin sa social media mga kahabi ay lihitimong mag-iibon. At wag naman po nating abusuhin ang social media sa mga personal interest or sa paglalamang sa kapwa. Maraming bird groups, maraming forums. Ito maganda mga kabi. Yung mga bird groups at mga forums dahil sa pag-aalaga ng mga exotic birds, marami po tayong matututunan. Marami tayong mga makikilala na mag-guide sa atin at marami tayong mga makikilalang mga breeders na pwede silang magbigay ng mga tips kung paano ang tamang legal sa pag-aalaga ng mga exotic birds. So dahil sa ating mga komunidad at sa mga groups at forums ay nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga birds group. Hope mga kahabi ay miyembro na kayo dito sa mga groups na to or sa mga kahabi natin na miyembro sa mga groups na to ay shoutout po sa inyo. Unahin po natin ang Bicolanong Uragon sa Bayong DOB. Shoutout po sa miyembro at sa lahat ng mga admin ng groups na ito. Shoutout po sa inyo. Calabar Zone Indian Ringneck Philippines. Shoutout po. Binangonan Indian Ringneck Paraket. Ito mga nababanggit ko mga kahabi. Ito ay mga groups at mga forum na pwede tayong magtanong, mag-inquire, mag-post sa mga groups nito. So shoutout po sa inyo. Sorsogon Bird Breeders Society, the original Indian Ringneck Philippines. Shoutout po. Sorsogon Birds is the enthusiast. Bicolanong Mag-ibon, shoutout po. At shoutout po admin sa Bicolanong Mag-ibon. Tropang Mag-ibon, Bicol African Lovebirds, shoutout po. Conure in Bicol, shoutout po. The original Red Factor San Conure Philippines. Alps 1 Classic Breeders and Collectors, shoutout po. Paraket and Bargerigar and African Birds in Lipa, Batangas. So lahat po sa Tagalipa, Batangas Group, shoutout po sa inyo. Tambayan ng Mag-ibon, Alps, GCC, Indian Ringneck, Sangconyor, Tel, Ket, etc. Shoutout po sa inyo. Cavite Piba Philippine Indian Ringneck Association, shoutout po. Pilipinas Indian Ringneck Breeders Forum. So ito, maganda rin itong mga kapi. Pwede tayong mag-join dito na sa Pilipinas Indian Ringneck Breeders. Sa forum na to, pwede natin talakayin ang regarding po sa mga Indian Ringneck. Mang Larry Piba Group Chat. Mang Larry, ito na po ang ating isa sa mga group chat na pinangungunahan po ni Kahabi Mang Larry. So, sa Cavite Philippine Indian Ringneck Association po mga kabi, pwede po tayo mag-member dito. At Rizal NCR Breeders, Repa, shoutout po. At last not but that,
last but not the least, Pilipinas Indian Ringneck Breeder Forum. So ito mga na-shoutout natin na mga birds, groups, and forums. Ito po yung mga komunidad at social media na magbibigay sa atin ng mga karagdagang impormasyon regarding po sa buhay mag-iibon. So last but not the least mga kahabi, dahilan kung bakit tayo nag-aalaga ng mga exotic birds, emosyonal na benepisyo. Ano ibig sabihin nito? Maraming nag-aalaga ng ibon dahil nakakatulong itong nababawasan ng stress at nagbibigay ng companionship. So agree po lahat ng mga mag-ibon dito sa mga benepisyo na naibibigay ng kasiyahan sa atin ng mga exotic birds. Ito po ay stress reliever. Sabi nga ng iba ay nababawasan ang ating pagkabagot, nababawasan ang ating mga alalahanin at nagbibigay ito ng companionship, nagbibigay ng kasiyahan sa ating pag-aalaga ng exotic birds. So hope mga kabi, meron tayong na-share na mga dahilan kung bakit dumarami ang nag-aalaga ng exotic birds dahil naunawaan nila ang kahalagahan at ang value ng mga exotic birds. So gayon pa man mga kahabi, malagang tiyakin na ang mga ibon ay legal na nakuha. May tamang dokumento kung kinakailangan at nabibigyan ng wastong pangangalaga, sapat na espasyo, tamang pagkain at pangmatagalang commitment dahil maraming exotic birds ang nabubuhay ng maraming taon. So yun po mga kabi hindi lamang po yung sarili nating tinitingnan, bibigyan din natin ng pansin yung kahalagahan ng ating inaalagaan. Dahil kung tayo ay may buhay, meron din po yung buhay yung ating mga inalagaan. So kung ano po yung pangangailangan nila, i-provide po natin dahil tayo po ay may responsibilidad sa kanila. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pag-aalaga ng exotic birds at kung bakit dumarami ang ating mga kahabi. So, hope mayroon tayong na-share na mga dahilan sa ating pag-aalaga. At kung nagustuhan nyo ito, ganitong talakayan mga kahabi regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.